Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po ko sa aking pong pag-uwi sa isla at muling pagkakita kay Chairman at ang aerial view ng panglalambat nila Bay sa tulinadang Matambaka. Kaya tara, samahan niyo kami. Let's go! Matambako eh. Ayan mga ka-adventure, welcome back. Nandito tayo sa isla. Tara, samahan niyo ako. Tignan natin yung reaction ng Chairman. Mingaw. Ingaw. Way kan. Sudan sige lang tug. Way kaonay kay way sudan. Kauli jud. Diri mo ko gadog pero to. Ayan mga adventure, I would like to present Canipo Island po. Ang Canipo Island ang pinakahuling isla na sakop po ng bayan ng Coron, Palawan at medyo marami-rami na po ang mga nakatira dito at ang talagang number 1 kabuhayan po ng mga tao dito ay ang pangingisda ng lapu-lapu na kailangan pong buhayin at kailangan dalhin sa bayan ng Coron. May mga namimili na po dito sa isla at sila na lang po ang nagiging third party ng pamimili dahil nga ang mga taong ito ay sila din ang nagpapahiram ng mga puhunan ng mga konsumo para makalawat itong 100 pirasong bangka na umaasa talaga sa pahingisdang lapu-lapu at depende rin sa season. Minsan may mga times na kapag buwan po ng tagpusit ay pamumusit naman po ang pinagkakabalahan ng mga tao dito at hindi na rin nawawala ang syempre ang pagbablog dahil nga after po ng pandemic or during pandemic ay nagbukas talaga ng panibagong opportunity sa mga tao na magkaroon ng panibagong hanap buhay. Pero yung mga talagang taong nakatira dito sa isla hindi natinag, pero yun nga, ang mga nagbablog kagaya ko ay nagkaroon ng malaking benepisyo na sa ganun ay magkaroon kami ng trabaho na amin ding may papangtawid sa amin pong mga pamilya at again, napakarami na po ng mga mamamayan at mga batang umaasa na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kaya po sa tulong po ng mga mamamayan dito at mga supporters na sumuporta sa atin ay nakapagpatayo na tayo ng paaralan dito sa bayan ng or sa isla ng Canipo. Gawa nga ng lagi nating sinasabi na kahit gaano kahirap ang buhay natin sa Pilipinas, pagtuunan natin ang pansin ng edukasyon para sa mga kabataan dahil yan ang kanilang magiging susi sa pagkakaroon ng panibagong buhay. Dahil nga ang isa sa mga nakakalungkot na mindset dito sa isla or mga pamilyang namulat sa isla kapag ka pinanganak ka sa isla, mamamatay ka na rin sa isla. Pero sana ay mawala yung ganyong klaseng pag-iisip dahil bigyan natin ng opportunity yung mga kabataan na mangarap ng something kakaiba sa kanilang mga buhay, na magkaroon ng once in a lifetime privilege na kung sakali man ay pala rin sila or iba man yung kahinat na ng buhay nila, sana hindi na lang patungkol dito sa isla. Kasi nga nung unang panahon is talagang sobrang ganda at sobrang dami pa ng islang makuha, pero ngayon po kami nila Bay ay nahihirapan na rin. Kailangan na namin pumunta sa mga mas malalayong lugar at mag-explore ng mga panibagong spots para pagpanaan at gawin yung amin pong mga content na ginagawa dahil nga dito sa isla kapag amihan ay pahirapan ang buhay po dito. So marami ang mga gumagawa ng paraan para magkaroon ng pangulam. May mga namimingwit at may mga naninisid ng mga seashells, mga ranga-ranga or mga tirik at ito namang sa Native Channel at ako ang Primitive Islander at sila Buhay Isla ay pamamana naman. Kaya para sa amin na nakadepende rin sa dagat mga ka-adventure, talagang ang susi is kasipagan lang talaga at wag pa luya-luya or pahina-hina dahil kapag hindi tayo lumuson sa dagat, wala din tayong masarap na may ihain sa aming hapagkainan. Kaya kailangan gawin kapag may pagkakataong kumakalma or humina yung amihan, talagang tinitake namin yung privilege na kahit dito lang sa harapan ay
makapamana kami at makauwi ng pagsasaluhan namin during dinner. At pabalik sa isla ay eto, nasaktuhan ko sila bay na bumabalik galing sa kanilang pagbablog. At na-entertain din si Bay dahil nga syempre nangangarap din siya na one day ay magkaroon din siya ng mata sa himpapawid. Go mga adventure! Ano tayo ng pangkilaw? Let's go! Kinabukasan ay inananyahan kami ng aming mga kamag-anak mga ka-adventure sa kanila pong salo-salo dahil anniversary. At pupunta sila sa likurang bahagi ng isla para maligo sa dagat at magkaroon ng konting salo-salo. Kaya kami din ni Native Channel ay nagpasya ring pumunta doon, pero mamana muna kami dahil nga mag-uwi din kami ng panghapunan namin. Kaya tinik namin yung pagkakataong ito at preparation kahit na medyo may kalabuan pa ng konti ang tubig, umasa pa rin kami na meron kaming may uwi. Pagkatapos ko mag-setup mga ka-adventure, ayun, isang napakalaki isa ng African Pampano ang nagpakita sa atin. Kaya lang, pumunta sa mas malabong area kaya hindi ko na nakita at hindi ko na nasundan kung saan siya pumunta. In short ay hindi natin natira. Sayang. At dahil bagong adjust yung ating pong goma dito mga ka-adventure galing kay Spearman's Gear, ay eto muna ang aking inasinta, isang crocodile needlefish or balo. Testingan natin kung atin ba itong matatamaan at moving target. Medyo maliit pero ayun, tinamaan natin mga ka-adventure. Ang nakakatakot lang sa istang ito kapag hindi mo masyadong na-secure ka agad ng mas malapit sa kanyang ulo ay nako, nangangagat po ito. At isa rin sa mga reason kung bakit may mga aksidente sa gabi ng pamamana ay dahil din sa isdang ito. Kaya konting ingat sa mga mahilig at paborito ang isdang balo. At ayun, pagpunta namin doon sa may ikalawang baklad sa dulong bahagi mga ka-adventure ay nasalubong namin itong grupo ng mga matambaka at nagpakita yung malalaking kawan ng talakitok na nahuli ni Bay. Nakahuli siya ng 5 point something kilos sa grupo ng mga talakitok nito. Kaya lang since na nabawasan na ito at nabulabog ay hindi na masyadong lumalapit. Kaya hintay pa rin ako ng ilang minuto para lang sumubok makabawas sa grupo ng mga talakitok, pero ayaw talaga lumapit. Aligaga or natataranta pa rin yung mga grupo ng matambaka mga ka-adventure at sakto paglayon ko sa kanan ay na nga yung malalaking kawan ng talakitok ay naandyan pa rin, kaya lang ayaw talaga lumapit ng gusto. Ayaw ibigay yung tamang distansya na hinihingi natin para masecure ang tira. Sayang. At dahil hindi kami nakatira ni Native Channel sa grupo ng mga talakitok mga ka-adventure ay nag-decide kami na pumunta na sa dalampasigan at nandun na nga nagkakasiyahan at nagkakantahan at may konting salo-salo at pagdating namin doon ay kumain kagad si Native Channel at syempre tayo hindi rin nagpahuli. Ginoto! Jackpot, 2 araw na. Dong, nailan ko to dong. Hindi. Kay Kwan. Sabi si Uma. Ayun na lang. Food trip man. Yan, bukal na to. Go! Anong kulay yung plato? Plato saan? Jackpot na raw ng 2 araw si Native Channel mga ka-adventure. 2 araw ng namamana na walang nahuhuli. Dahil nga dito sa harapan ay medyo napakadalangan talaga ng mga isda at sobrang labo gawa nga ng napakalaking low tide sa umaga.
And pagkatapos nito ay tinimbrihan namin ang tita ni Buhay Isla at maya-maya lang ay nandito na sila. Ayan mga ka-adventure, yung maraming tambakan na nadaan natin kanina. Ayan, area nila Buhay Isla together with Arman, the Matambaka Boys. Tapos kanina naman na kami ni Native. Etong dalawa nadaanan din natin, si Digoy at si Leo, ang Green Boys Green Boys kubutan boys ang mga adventure. Malapit mamana ng kaupan yung mga yan, catfish na tawagin. Yan o, Yung iba buklo na sila, may limaw na. Dinulay tayo dyan. Kaya pagkarating nila ba sa spot mga ka-adventure kung nasan yung mga grupo ng Matambaka ay ayan, pinaliparan kagad natin ng drone mga ka-adventure at nakuha na natin ang actual ng kanila pong ginagawa kung paano nila didiskartihan. So yung tao pong lumalangoy na yan ay yung spotter at sinisipat niya or chinecheck niya kung nasaan yung isda at sumignal siya na galing dyan sa my corner upper side ay area nyo na yung lambat. At eto na nga, nag-umpisa na nilang ihulog at medyo mabagal lang yung kanila pong pag-area dahil nga sagwan lang ang ginagamit. Unlike sa Sindunan, ang ginagawa po nila ay hinahati yung lambat tapos hinihila ng dalawang bangka patagpo, form ng bilog, para nang sa ganun ay mas mabilis na makarating sa kabilang dulo, yung dulo din ng kabilang lambat, para nang sa ganun ay mas mabilis ma-secure. At etong portion na ito mga ka-adventure ay mga isda po yan. Pansinin nyo po mamaya, medyo mawawala yan dahil nga kailangan nilang itabog or bugawin papasok sa lambat yung grupo ng mga Matambaka. Kita pa yung pawikan na lumalang yung mga ka-adventure. Ayan yung shadow mula dito sa bangka na may bula papunta doon sa kabilang side. And then, kung ating pong mapapansin, malapit ng madugtong or magpang-abot yung dalawang dulo ng lambat at minamadali na talaga nila dahil yung ibang portion po ng mga grupo ng isda ay pumunta na sa mas malalim na part. Hindi kasi level yung ilalim mga ka-adventure. Kita naman yun naman kanina sa pag-dive natin ay may drop off part at pag napunta doon at nahang yung kabilang side po ng lambat ay baka hindi talaga nila mapuruhan yung mga isda. Kaya panoorin nyo na lang po ang buong kaganapan doon sa umaatikabong aksyong paninilo or panglalambat nila Buhay Isla sa grupo ng napakaraming mga Matambaka mga ka-adventure. At kanila pong binabatak na ang lambat mga ka-adventure, and after nyan ay nagtungo na rin sila sa dalampasigan para tanggalin yung mga isdang nahuli dito at tumulong na rin tayo. At syempre hindi man tayo nakahuli ng maraming isda para sa amin pong hapunan, isang balo lang, ay nabiyayaan naman tayo ng mga Matambaka na nang sa ganun ay meron kaming mahuhulan nila chairman mamaya. Napakaganda talaga tingnan kapag nasa itaas mga ka-adventure, yung iba-ibang kulay ng tubig na isa ring indikasyon kung ito ba ay malalim, mababaw, mabato o mabuhanging parte ng ilalim ng dagat.
tanggalan na, tanggalan. Ayan. Let's go mga ka-adventure. Dito na kami sa bahay. Hindi ko na na-videohan yung pagbaba namin nila Bay at Native Channel. Dahil sa malalim, hinatid lang po kami. Bumalik pa sila doon sa likod para aryahan ulit yung Matambaka. At ayan. Shout out kay Papa Tonyo. Grabe oh. Ganado. Ganado. Kasi magkain na isda eh. Inihaw na Matambaka. Ano siya? Paksiw? Hindi. Suwanan? Hindi. Tikingan. Suwanan? Bah, kuha. Medyo mga unta ninyo. Timo. Mama. May posisyon. Posisyon. Chairman. Siguro sa tres dah. Kaya ako. Hindi pa. Lord. Wait. Hindi kayo. Usok pa. Sarap. Kainit. Saan siya iba, di ba? Kamyas. Saka suka. Wah, puro. Susudan. Matamba boy. Dito ang inarihan naman sa layo. Inarihan nila. Ito ba? Nagsigang si Chairman mga kadensyo. Yeah. Oy, buyo. Kapoy kayo. Ayan mga adventure. So bago tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating pong shoutout. Sa pinaka na nag-comment si Joshua Humawas ng Ormoc. Ating top 5 sila Pain Expert One Life History, Rafi Aranda ng Oton Iloilo, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Judeline Ferreira, Elmore Rosquetes, and nice din natin batiin ng happy birthday si Harleen Lisiniana, and shoutout din natin sila Romeo Barrel ng La Union, Lioreto family ng Talisay Negros, Net14 TV, MMC, Angela Cancinco, Roel Suay ng Baguio, Roel Suay Baguio, Eilish Ariana ng Moalboal, Narciso Felix ng Cainta Rizal, Romeo Navilla, Gerson Bandiola, Roel de la Cruz ng Isabela, Kayadong family, Padyak ni Ian, Jose Your Daddy, MM Yamada, Padsky TV, No Claire, Mark Bon Befrost ng Tagum City, honor of King and Queen na si Kois Sunog at si Lynn, Nurse Lito Nisnisan, Miss Eileen Tandug ng Hong Kong, Rafi Otina ng Osmeña Samar, Josephine Gabiola ng Montalban Rizal, Roland Abraham ng Cageo, Saudi Boy 99, Coach JP ng Negros Oriental Dumaguete City, John Chris Aquino, Hunt with Picong, Post Del TV, Saik Barkada ng Bukidnon, Arnolfo Travel Adventure Ticketing Office, Dennis De La Cruz ng Naik, John Kenneth Zamora Silesio, and Sherlyn Sanoria and family ng Sambuanga, Miss Maita Purino, Miss Sara Jenso, Miss Larry Pena, Miss Elisa Gomez, Miss Emma Gokong, Al Rubio, Juven Campari ng San Manuel, Puerto Princesa, Rilo Sean Dagsalio and Seri Dagsalio, Chad Summers ng Panglao Bohol, Rodrigo Silinay, Greggy TV, Rochelle Rodriguez by Vince Vlog, GM Geleto, Albert at Will ng Lanao del Norte, and si Larry Santi, Miss Anonymous, Miss Mimi Manaloto, Miss Monet Paras, Miss Abby and Pres Gamboa, Miss Bino Senjor Purila ng Oceanside, California, Miss Maita Purino, Glenda Banstro, Teresa Lawigan, Elisa Gomez, Miss Jen Witherspoon, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, by Alvic, and Chicago Friends, Master Rich ng California, USA, and si Lipay Lifestyle by Roel Balabo and by Roel Paras. Maraming
salamat. And sa mga di po natin na shoutout, we'll see you po sa ating susunod na adventure.